Hello, good morning. Let's ride. Matawid sila ang priority. At may tumatawag. Sinabi ko, grabe. Naramdaman ko yung hangin ng motor. Yan, nakaalis na rin tayo sa main road. Medyo tricky dyan sa JP Rizal eh. Kahit isang diretsyo lang yan sana, pero I don't feel safe there. Okay lang naman kumaliwa, papasok pa loob pa kasi ang dami ko pa rin kasabay ditong motor. Ayan, ayoko na ma-stress. Well, life is not stress-free, and especially biking in the Philippines is not stress-free. Pero, kaakibat yun. Gusto ko talaga. Pangarap ko talaga maging bike-friendly ang Pilipinas. Ay. Liwa siya. Dahil sa may Green Heights, maraming mga coffee shops doon at restaurants actually. Sabi ng weather ay uulan. I think bilang driver din ng four wheels, advantage yun for me as a biker. As a driver, kasi hindi ko ba alam kung mga ganong usok. At as a driver, kasi alam mo yung kung paano nag-work yung sa utak ng mga drivers. I mean, not all. Kaiba pa rin tayo ng utak, pero, you know. And yung paglingon-lingon, pag-check. Yun, basta defensive driving lang. Driving, biking, yun yung aim, yun yung goal. Hindi naman ako nakakipagkarera. Basta ang goal ko is makapunta from point A to point B. Yun yung goal ng bike commuting. Yan. Sarap ng weather. Pero lately, ang palagi nag-uulan. Maulan itong Disyembre. Medyo nagpapatulong na ako sa throttle ko. Sarap talaga mag-bike. And anak talaga ako ng tatay. Tatay ko mahilig mag-bike. And now, I'm so proud of him. He's back into biking. After his, comatose, like, grabing therapy. He's now back on his bike. Kala namin, kasi for the longest time, puro walking na lang siya. Pero, lagi yung sinasabi, nag-bike na siya. As in, dumating na sa point na din na kami naniniwala kasi nga palagi na lang yung sinasabi. And then, it just happened one day, and so yun. Congrats to you, tatay. Alam ko na pinapanood mo itong mga bike reviews ko. Congrats to you. Kaliwa siya. Yun ang senyas niya yung paa. Kaliwa siya. Gawin ko rin kaya yun. Kaliwa rin kaya pang senyas ko. Ay, kaliwa. Kaliwa. Paa rin kaya yung pang senyas ko. So, feeling ko. Fairness yung ibang mga driver dito lang mababait. Kaya pag nasa sakyan din ako, tinatry ko rin naman na magbigay sa pedestrian, sa mga even sa mga motor action minsan, pagkatawid sila. Para hindi na sila mahagip ng kapilang hat. Papadaanin na siya sa intersection sila. So bakit ba kita ng tricycle? Kakaliwa pa tayo dun sa Nara. Ano na yung part ng na yun eh. Green Heights. Ay, malapit siya to. Malapit lang naman to. Kahit itong bike na to, it's actually long range or advertised as such. And alam ko marami nang nag-try. Actually, I just like the idea of not worrying
pa eh. Tungkod-tungkod. Of not worrying about the battery life. Kasi although, pag nawala ng battery, pwede naman pumatcha. Kaya lang, ang bigat nito eh. Ang bigat ng baterya, ang bigat ng batalya and all. Kahit small bike siya, bigat pa rin. Pero doable. Kumbaga, hindi imposible. Not sure. Okay pa ba tong bike ko? At video ko. Ay, shucks. Hindi ko pala na-check kung sino yung tumatawag. Mamaya na. Malapit naman na ako. 2 minutes daw. Pero kasi yung sa Google Maps, wala siyang option for... Yun, meron pala itong horn. Wala siyang option for bike. Ibig sabihin, wala siya na-discovering bike route for the direction or route that I'm taking. So, ang pinili ko, instead of a four-wheel vehicle, four-wheeled, ay yung motor. Kasi medyo close. So, I just add more time for the ETA estimate of Google Maps. Nakalusot tong jeep. I think it's my time to shine. Thank you. Tingin sa kanan kaliwa. And go. Yan, malapit na. 550 meters away. Pahokon to. Pumapadyak ako, pero may tulong na ng kuryente. May tulong na ng motor. Yan. Pero hindi pa naman siya to the point of ghost pedaling. Ayoko actually yung ghost pedaling feeling. Yung dati kong bike, yung BMX type, yun walang ghost pedaling doon. Pero if you wanna go faster, you just have to pedal harder. Tapos, wala siyang throttle ba? May throttle pero parang it's just helping you to pedal more, not to, help you be idle. Parang umaambon. Ambon ba yung nararamdaman ko? Oh my goodness. Uulan ba? Ayan, malapit na ako. Dito na yun. Dito yun. Gusto ko yung mga puno. Kasi ayan, may mga nag-walking din pala dito or dyan. I think around this area. Ako yung ulan, girl. At hindi ko pala na-check kung may bike parking sila. I forgot to check that part. Okay, umuulan na talaga. Legit. Ayan, nararamdaman ko na. Wala naman akong kasunod. Medyo gigitna na ako kasi nasa kaliwa siya. Ayan. Draft Coffee. That's where we're going. I don't see any bike parking space. I'm not sure if it's open na. I think meron ng tao. Ay, doon tayo. Buti na lang meron silang ito. Tawag dyan. Ayan, medyo basa na ako. So, umaambon. Apakagaling. Akit tayo. Actually, merong ramp assist mode to. I think. Hindi ko naman kailangan at this point. Kaya pa. Pero dun sa Marcos Highway, medyo matarik. Yun, pag aakit ka. I think this is a bike parking. Pero hindi kaya i-park dito yung bike ko. Isabit. Just ipipila ko na lang siguro. Wala naman tao. Hindi kaya. So yan, umaambon na. And we got here. Thank you, Lord. Safely. So safe. So na ako. Good morning. May pasta na. Available na ba yung pasta this early? Anong bestseller niyo sa pasta, ate? Chicken natin. Sige, isa nun. Tsaka isang matcha on the rocks. Anong size? Okay lang. Gusto ko yung okay. Okay lang.
Doon tayo para tabihan na natin yung bike. Ayan, let's do a speed test of the internet here. Ito, Smart Topos. Ay, yan. Hindi kasha yung helmet. Basta walang naman tong part na to. Siguro pwede. Dito lang yung laptop. Pwede maglagay ng water bottle dito. Tapos dito yung patakalagay tayo. Tsaka yung tripod for this camera. Action cam. May shock. Ayan, dumating na yung food. So, kain muna tayo. I order chicken, pasta, tapos matcha on the rocks. Try natin yung matcha nila. Ayan yung bike parking. Meron ng dalawang bike yun sa akin. Kinilid ko pa lalo nung dumating sila. Hello, yan. Let's ride home. Meron ding isang coffee shop dito na nasa listahan ko along this street. Ayun, yung Kalinaw. Minove ko na yung aking mic to a different location. Kanina kasi nasa ko siya, chest strap ng bag ko, ng backpack ko. And, ayun. Maganda. Same route lang din, nadaanan natin. Pauwi. Ayun, pa-jack mode. Pa-jack natin ng pasta. Ang carbs na kinain natin. Ano ko ba? Ba't ako nagpasta aga-aga? And balak pa namin mag-early lunch nila nanay at tatay. Ayoko muna mag-drugs, wala mag-pedal. Palusong pala to. Dapat nagme-minor kada kanto, kada intersection. Tingin ng maigi. May rumaragasang sasakyan. Ito. Nag-check ng preno, ang gulong. Kanina bago tumakbo. Tawid na tayo. So, mas pedaling pa yung pang. Yan. Ay, hindi mo sa likod. Ay. Okay, ang saya nun.
Actually, one major intersection siya dito. Mayor. Suso. Kaliwa siya. Okay. Gising na mga kalsada dito sa Marikina. Oras na. Alas 8. Bibilihan ng mga pulutas. Lapit kasi ito ng NGI Market. Daanan natin. Parang Marikina. Malamig pa rin actually yung hangin. Fairness. Akala ko mainit na by this time. Ayoko rin kasi ng sobrang tirik na yung araw. Dala akong jacket kasi akala ko sakto pa eh. I could have stayed until like 9:30. Kasi 10:30 pa naman namin balak umalis ng bahay. So, have enough time to rest and take a shower. Ito yung lang isa kong gusto to. Yan lang kasi my current job doesn't allow, or at least I think, doesn't allow me to work in coffee shops. Though, I tried asking again. As the first time I asked, hindi daw pwede. I think the reason that I was given is insecurity, which is very understandable. And nung nag-ask ulit ako, I reassured them that I don't connect to public Wi-Fi. I connect to my own phone's data plan, internet plan. And dito naman sa Pilipinas, hindi naman natin iniiwan basta-basta ang laptop. Kahit iihi tayo, sama natin buong bag natin, lahat ng kagamitan. Diba? Unlike sa, I think, Japan, pwede mo gawin siguro. Pero dito. So, ayun. Gusto ko magawa ulit. I think. Tsaka yung mga daily team huddles or daily team meetings namin super aga, like 6 a.m. So, which is actually around the time that I'm supposed to be leaving. Home if I want to work outside kasi maaga talaga yung shift. Tapos, gonna go through the Ambakal. Okay, check. Okay, the traffic. Tinitingin pa rin ako mga ganyan kasi minsan pwede may sumusuot na motor sa harap ng mga sasakyan. Kaya, ingat. Nangatilong ko. I didn't wear a mask. Usually wear a mask. Kasi sabi ko maaga pa naman. And ayoko rin dumaan sa main road actually. Hindi nakakakala na tayo dito sa may Soliven. Gusto kong iwasan ng main road or JP Rizal as much as possible. Sana nga may magawa yung Daang Bakal kasi. Pwede yung alternative route. Yung along Marikina Daang Bakal. Dire-diretso yan. Masikip siya. And nadaan na siya ng mga motor at ng mga sasakyan. Pero I think it's good for bikes din. Kung yung Daang Bakal kasi di ba dati siyang train racks, tama ba? So, diretso lang siya. Nawala lang siya yung mga tulay. Katulad ng connection niya from Marikina to sa amin, San Mateo. Meron din Daang Bakal sa amin.
Kung magagawa yun ng tuloy-tuloy, no, as an alternative route for bikes like this or for just for people who wants to walk. Kasi yung mga katulad yung sidewalk, dito sa Marikina medyo okay pa, o tingnan mo dito, may mga sidewalk talaga where people could really walk nang hindi sila, alam mo, ina-endanger sa kalsada. I mean, kasama nila yung mga katulad ko, ayan, marami akong kasabay na mga sasakyan. Kailangan. Kahit dito, di ba, hindi na to main road, pero ito kasi Sullivan, parang it's parallel to JP Rizal din. So yung iba dito rin dumadaan, lalo na kapag sobrang traffic yung JP Rizal, which is malagi yan. Gusto ko yung talaga yung mga puno. I appreciate these trees that are preserved. Ayan mo, tingnan mo. And yung sidewalk maluwag pa rin. Pwede ka pa rin maglakad talaga. Sige po. Ayan. Tayo. Parang naramdaman ko na naman yung patak ng ulan. Tignan na natin. Gumamit na tayo ng bonggang-bonggang throttle. Ayan na siya, oh. Parang lalakas pa siya. So, okay lang naman. Safe naman. Siguro yung laptop with this bag na may coated yung zipper. Pero I don't know if it's good for heavy rain. Siguro ganitong drizzle kaya pa. Saan na tayo? Kaliwa tayo. Nakikipagtanguan ka lang. As in, eye contact sa mga kasalubong mo. Pag ganong pakiramdaman, eye contact. Kung kaya mong senyas. Or magbigay ka na lang, actually. That's the best. Pwede lang magbigay. Si Kuya. Ulan na. Si Kuya naka-scooter. Yan na ang JP Rizal with all the Montalban patok jeeps. Diba? Merong opening. Tulad no, nakatingin ako sa kaliwa kasi for the oncoming traffic, pero meron palang nasa kanan na pumotor. Kasi dapat talaga lahat titignan mo. Yun, pero pa rin. Pwede lang magstay sa looban pwede, kaya lang yung pinakadulo. Pwede lang pumasok pero very short na lang, di sa lang pa. Sa labas ako right, siguro a couple of blocks away from the bridge. Dati may mga bike lanes dito na wala na rin, and I don't think inagalang din naman ng mga sobrang traffic din, sobrang dami na rin ng mga sasakyan papunta sa amin. Nagagitan ng traffic. Nananalan ka na talaga, Lord. Protektahan ka sa mga, alam mo na, yung mga klase ng pagmamaneho meron tayo. Kahit ano pa yan, kahit ako nakabike, minsan, diba, nagkakamali ka rin eh. Minsan talagang dapat maging habit mo na maging defensive drive. Ang basura, tingin tayo, pwede tayo mag-overtake. At tingin ulit sa kanan bago kumana, yun mo na. Makabilang dumanda rin yung in-overtaken mo or may sumingit. Padaanin pa natin si Kuya. Hindi pa siya ready tumawid. Ayan, nakabalik tayo na si Mateo. Medyo maaga pa kaya hindi pa siguro gano'ng ka-traffic. Nasa opisina na yung mga tao. Siguro mamaya pa uwi. Oh, yeah. Sana. Hindi tumuloy yung ulan. Pero ayan na yung medyo makulimlim na yung ulap.
Ayan. And ayun, this concludes our bike trip for today. Nalakas ako yung boses ko kasi feeling ko ang ingay ng paligid. Hindi ko alam kung gaano kalakas ba yung background noise with this mic. Na kanina ay naging main character sa ating video papunta dun sa pinuntahan natin coffee shop sa Coffee. Bye!